Mas lalo nang tumitindi at umiinit ang mga pangyayari sa Succession War, gayong kumilos na si Benjamin at ang mga kasundaluhan nito. At sa parte naman ng ating mga bida ay may mga plano at move din silang gagawin sa mas lumalalang sitwasyon. At ngayon na lumabas na ang full chapter 414 ng Hunter x Hunter ay sa wakas ay matutunghayan nyo ang isa sa pinag-uusapang chapter ngayong buwan, mga kaibigan, dahil sa mga eksena, development ng story, at pagbabalik ng inaabangang mga karakter nitong istorya, isa na namang napakagandang chapter ang we-witness nyo ngayon, kaya naman this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagilin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Friends, at nagsimula siya rito sa labas ng hallway patungo sa mga rooms ng mga prinsipe. At sa isang room sa kwarto ng mga guards ng Losers, makikita ang isang guard na natutulog, in which ay tahimik na lumapit ang guard ni Benjamin na si Kanjidal at umakyat sa double deck na may daladalang patalim. Sabay dali-dali niyang sinaksak sa leeg ang kasama niyang guard. Matapos niya ay bumaba siya at nagbihis, makikita na tuwang-tuwa pa siya rito na sabi sa kanyang isipan na martial law. 5 minuto na lang bago ang deklarasyon, magma-martial law na, kasunod niya ay nilapitan niya naman itong isa pang guard, sabay tinakpan niya muna ang mukha nito at sinaksak ang ulo, at habang sinusuot na niya ang kanyang boots ay sabi pa niya sa kanyang isipan na, papatayin ko ang sino man na susunod, tapos na ako sa mga taktika at pag-iisip ng husto, alam ko na bagay talaga ako sa laban, sabay makikita na nakagalaw pa sa kanyang likod ang isa sa kanyang mga sinaksak. Sa labas naman ng room ng Losers ay makikita ang kanyang dalawang guard na naka-standby. Napansin naman ni Bar Ate ang dalawang guards ng First Prince Benjamin na nasa labas ng room ng 9th Prince Halkenberg. Kaya sinabihan niya ang kanyang kasama na si Rice na ang guards daw ng First Prince ay kumikilos na. Kaya sabi ni Rice ay ipapaalam niya raw ito sa Prinsipe Losers, kaya pumasok na si Rice at kinatok ang private room ng prinsipe na sabing, "Excuse me po, si Rice po ito." Sabi naman ni Baso na natutulog raw ang prinsipe, nasabihin lang daw ni Rice dyan sa labas kung ano ang pakay nito. Subalit sabi naman ni Losers, "Nagising ako," sabay tinanggal niya ang kanyang headset na sabing, "Bigyan mo ako ng tubig, nauuhaw ako." Kaya pumasok na si Rice na sabing dalawa sa mga guard ng First Prince Benjamin ay nasa labas ng room 109. May dala raw silang mga automatic rifle at mukhang may pakay raw ang mga yon sa loob ng room ng yumaong 9th Prince Halkenberg. Nang nasabi ito ni Rice ay sabi naman ni Losers na, "Oh, mukhang magsisimula na pala." Tanong naman ni Baso na, "Ano?" Sagot naman ni Losers, "Special martial law raw, ay claim raw ng side ni na Benjamin na ang pagkamatay raw ni Halkenberg ay isang terrorist attack, o baka iibahin raw ng mga ito ang istorya na gagawin daw nilang mastermind ng terrorist attack si Halkenberg." Kaya sinabihan na niya si Baso at ang kanyang mga kasamang guards dito sa loob ng kanyang private room na sabihan na ang lahat ng kanyang iba pang mga guards na sila dapat ang mag-resist sa mga guards ng Prinsipe Benjamin, kailangan daw nilang ibaba ang kanilang mga armas pero ilagay daw nila ito sa area na madali lang daw nilang makuha. Kasi once na magsisimula na raw ang martial law ay papasok raw ang mga guards ng First Prince at magdadalawang isip sa pagbaril. Nilapitan naman ni Losers ang professional hunter na guard na si Rihan at inutusan nito na panatilihin daw na busy ang private guard ng First Prince Benjamin na nandirito sa loob nila, which is si Kanjidal, mga kaibigan. Kasi ayon kay Losers ay hindi naman daw sasaktan nito ang isang guard na mula sa Hunters Association, magagawa lang daw ng excuse itong si Rihan depende sa gusto nito para mapabisi si Kanjidal sa loob. Sagot naman ni Rihan na ang alam niya ay natutulog raw si Kanjidal ngayon. Matapos yan ay lumabas na ng kanyang private room si Losers na sabing kung kumikilos na ang mga guards ng First Prince na nasa labas, kahit pa raw idineklara ang martial law, baka pinasahan na raw ang mga yun ng utos at impormasyon gamit ang radyo. Kaya bilasan na raw nila at dapat na raw nilang palabasin ang guard ng First Prince na nasa loob ng kanilang room. Inutusan na rin ni Losers ang lahat ng mga guards na iligpit ang lahat ng mga droga na nasa master's bedroom at sunugin ito sa kawali o kahit saan na pwede nila itong masunog, at dapat nabilisan raw nila. Pinasama naman ni Losers si Rice papunta sa harap ng main entrance ng kanyang room. Dito naman kay Baso ay tinanong niya ang kanyang kasama na, "Teka, akala ko ba ay inaprubahan na ng Ministry of Justice ang pagiging legal sa paggamit natin ng mga paraphernalia dito?" Sagot naman ito na pagdating daw sa special martial law ay ang militar na raw talaga ang gumagawa ng kanilang gusto, kaya ang mga bagay na masabi nilang hindi raw normal na ginagamit ay ikokonsidera raw talaga ng mga sundalo na yun na ilegal, kahit na okay o legal ang paggamit nito para sa Ministry of Justice. Sagot naman ni Baso na kung ang sinasabi mo ay ang pagiging diktador ng military dahil sa martial law, kaya naman tayong arestuhin ng mga yon kahit na wala tayong ginagamit na kahit na ano, pwede lang naman nila tayong iframe, kaya ano pang punto ng pagligpit sa mga ito. Sagot naman ng guard na, "Kini-question mo na ngayon ang utos ng prinsipe, kumilos ka na." Pagkatapos niya ay dali-dali namang pumunta si Rihan sa kwarto ng mga guards para puntahan si Kanjidal na sa kanyang pagbukas ay nadatnan niya ang bangkay ng isang guard at si Kanjidal na nagulat na hawak-hawak pa rin ang patalim. Kaya tumayo na si Kanjidal at makikita ang pag-angat ng kanilang mga aura. Sabi naman ni Rihan, "Ibaba mo yung armas mo, bakit mo siya pinatay?" Sagot naman ni Kanjidal na, "Ha, self-defense lang naman ang ginawa ko. Una raw siyang umatake sa akin." Kaya sabi naman ni Rihan, "Ibaba mo na yung armas mo, kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo kasi kung kinakailangan ay mukhang kailangan din naming bigyan ka ng judicial na investigasyon." Sagot naman ni Kanjidal habang dahan-daang inangat ang kanyang mga kamay na, "Sige, ayos naman sa akin na bitawan ko itong armas. Ngunit pasensya na ha, sino nga ulit ang nag-iimbestiga?" Sabay dito na nagkaroon ng tensyon ang dalawa at makikita itong dalawa na naghahanda na at magkasabay na kumilos.
Ngunit inilipat muna ang eksena dito sa labas ng pinto ng room ni Hulkenberg na kung saan ay makikita si Yushohi at Chamomile na sabi ni Chamomile na wala raw sumasagot sa kanila despite sa ginawa nilang pagring sa pinto, na kung may mga tao pala sa loob. Sabi naman ni Yushohi ay kung ganoon ay gumagawa na sila ngayon ng prison sa mga royal military. Sabi naman sa isipan ni Yushohi na ang pag-utos raw sa mga militar para sa special martial law ay maaga raw yatang nangyari sa inaakala niya, pero pumapabor naman daw ito sa kanya. Ang kanyang ability raw kasi ay ang i-assassinate ang target sa pamamagitan ng magkasabay na paggamit ng Nen at ng kanyang Stinger Ball na ability. Na for refresher, mga kaibigan, ang Nen ability ni Yushohi ay tinatawag na Stand By Me, How to Get Away with Murder, isang ability na kung saan ay nakakapag-summon si Yushohi ng isang needle ball o tinatawag niyang Stinger Ball, isang maliit na hugis bola na may 4 na maliliit na pakpak na singliit lang ng insekto. Ang Stinger Ball ay nakikita at naririnig ng mga non-Nen user, kaya ang kanyang ability ay mas mabilis na nakikita at need-detect ng mga non user. So kapag natusok naman ng Stinger Ball ang target, after a certain period of time o incubation time para mag-take effect ang sting, ang target ay immediately namamatay nang hindi namamalayan ng host. Mas matagal naman ang incubation period para sa mga Nen user kumpara sa mga non user, at ito nga ang ikinamatay noon ng 8th Prince Sail. However, para magtagumpay naman ang successful na incubation time ng Stinger Ball, kailangan naman ang distance ni Yushohi sa kanyang target ay within sa 20 m lamang. Also, kapag nahanap at nakuha naman ang Stinger Ball mula sa target nito, ang Stinger Ball ay hindi na pwedeng gamitin pa sa same target. Kaya sabi rito ni Yushohi na ito raw ang dahilan, kaya ang kanyang ability ay hindi raw suitable sa group combat sa pagitan ng mga Nen users kasi napaka-vulnerable at defenseless daw niya sa loob ng kanyang N, na ang pagpapapasok nga lang daw ng isang individual sa loob ng kanyang N ay isang napaka-risky na raw na move kasi hindi siya nakakagamit ng Gyu kapag nakaon ang kanyang N. Kaya kahit ang isang baril o pistol ay napakalaking banta na raw niyan para sa kanya, not to mention kung kapag nasa isang crowded daw sila na sitwasyon na kung saan ay hindi niya malalaman kung sino ang kakampi, kalaban, o Nen user, ay napakahirap at almost impossible daw nito para sa kanyang parte na i-maintain ang kanyang N nang hindi na overstimulate. Sabay pinakita ang picture scenario ni Yushohi habang mini-maintain ang kanyang N, na kung saan ay vulnerable siya sa mga physical attacks at Nen attacks. Sabay pa ang psychological pressure na kailangan pa niyang i-determine kung sino ang target o kalaban, at ang sensory overload na ang lahat ng kanyang mga senses ay active na nag-i-interact sa surroundings nito kapag nakaon ang N. Kaya dagdag pa ni Yushohi na the more din daw na i-extend niya o ipapalawak pa niya ang kanyang N ay the more na mas tataas daw ang chance na magko-collide daw ito sa ibang Nen user. What if makapag-collide daw ang kanyang N sa isang Nen user na may auto-attack type na Nen na nagre-react daw sa N ng iba? O kaya naman daw ang possibility na baka makastumble pa raw siya sa mga Nen user na gumagamit ng N para makapag-fire ng mga emission Nen projectile na baka ito ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya sabi pa niya na dahil daw sa nakakainis na hunter na yun na si Kurapika na nagtuturo ng Nen ay mas tumataas pa raw tuloy ang tsansa na maka-encounter na siya ng mga Nen user na may mga ability. Sa iniisip niya na sitwasyon ngayon ay parang practically nagiging imposible na raw para sa kanya na mapa-attach ang kanyang Stinger Ball sa isang prinsipe nang hindi namamalayan ng ibang mga guard kasi ang kanyang raw kapangyarihan ay mas effective daw sa isang environment na kung saan ay namomonitor nila sa isang silid ang isang prinsipe. Pero kung sakali raw na may mahuli at may ma-isolate daw sila na isang prinsipe, then mas may utilize daw talaga niya ang kanyang ability kung sakali mangyari man yan during the declaration ng special martial law. Pero kung sakali naman daw na magtatagumpay sila sa paghuli ng isang prinsipe at may kulong ito sa isang special security quarters, then ang kanyang ability ay hindi na raw kailangan pa, na sa madaling salita, ang kanyang ability ay hindi na need para sa succession contest. Matapos niya na sinabihan na siya ni Chamomile na papasok na lang daw sila kapag ka-declare na raw ang special martial law. Sagot naman ni Yushohi na masusunod, kaya tinanong ni Chamomile si Yushohi kung handa na ba raw ito. Sagot naman ni Yushohi na oo, kaya dito na umangat ang aura ni Chamomile at hinawakan ng balikat ni Yushohi, dahilan na unti-unting umaangat ang kanilang aura dito. Kasabay ang pagpapaliwanag at pag-i-introduce ng narrator sa ability ni Chamomile na tinatawag na Lord of the Flies, Mutikeng, isang uri ng semi-cursive manipulation type na Nen na sa pamamagitan ng pag-maintain ng body contact ng user at sa volunteer nito for a certain period of time, ang volunteer ay mapupunta raw sa state of invincibility, where hindi siya natatablan ng mga atake. Ang duration ng pagiging invincible ng volunteer ay equal naman at nakadepende sa kung gaano rin katagal hinawakan noon ng user ang volunteer. In addition, once na mag-expire na raw ang invincibility nitong volunteer ay mapupunta naman sa state of force zetsu ang volunteer, isang state na sa pilitang masusuppress ang kanyang aura, leaving him vulnerable kahit sa mga normal lang na atake. Also, ang duration ng pananatili ng volunteer sa state of zetsu ay 100 times daw na mas matagal sa duration nung nasa state of invincibility ito. Meaning, kung ang duration ng volunteer nung nasa state of invincibility siya ay tumagal ng 5 minutes, ang 5 minutes times 100 ay ang siyang duration naman ng pananatili ng volunteer sa state of zetsu. At base sa example natin dyan ay mananatili si Yushohi sa state of zetsu for 500 minutes na equivalent sa 8 hours and 20 minutes. Dagdag pa, kapag nag-expire na raw sa state of zetsu ang volunteer at magagamit na nito muli ang kanyang aura, ang 1/3 naman daw sa total damage na na-receive niya o na-nullify nung nasa state pa lang siya ng invincibility ay ma-receive daw niya. So kung sakaling pinaulanan ng bala ng baril si Yushohi nung nasa state of invincibility siya, kapag nakawala na siya sa state of zetsu ay ang 1/3, o to be exact ay 33.3%, ng total damage na na-receive niya nung time na invincible pa siya ay ma-receive na niya ito.
So delikado pa rin ang buhay ni Yu Shohei, mga kaibigan. Kaya even though nasa state of invincibility siya, kailangan niya pa rin maging maingat as much as possible at i-minimize ang damage na pwede niyang ma-receive, kasi ang 1/3 ng total damage na yun ay magbabackfire sa kanya once na nakawala na siya sa state of Zetsu. Lastly, despite sa pagiging invincible ng volunteer sa mga atake, hindi naman daw kaya nitong i-nullify o i-block ang mga joint type na Nen attacks o mga pinagsamang attack mula sa multiple Nen users. Kaya habang hinahawakan siya ni Chamomile, sabi naman sa isipan ni Yu Shohei na nakumpirma na raw niya sa loob ng kanyang N na may isang tao raw sa loob nitong room ni Hulkenberg. Depende raw sa total damage na ma-nullify niya mamaya, ay mamamatay daw talaga siya once na mag-expire na raw ang ability na ito. Tapos niya na dito naman sa room 1014 kina Kurapika ay nagpaliwanag naman si Shimano sa kanyang experience na sabing noong time daw na magkasabay na nahimatay ang reyna na si Oito at si Kurapika, at pinalitan niya noon ng diaper ang sanggol, yun daw ang kauna-unahang pagkakataon na nalaman niya na ang sanggol ay hindi raw pala si Wobble. Noong una ay naguguluhan daw siya at nagpanik pa nga. Pero noong nakita niya raw ang mukha ni Prinsipe Wobble, o ang mukha raw ng sanggol, ay parang wala na lang daw siyang pakialam. Kasi ang misyon niya raw bilang servant ay ang alagaan daw sina Oito at ang sanggol, kaya ginawa na lang daw niya ang kanyang trabaho as usual, at kung may kinakabahala man daw siya ngayon, yun daw ang kalagayan ng tunay na Prinsipe Wobble, pero of course naman daw, nasa ligtas naman daw siguro yung lugar. Pero paano raw kaya itatreto ang tunay na Prinsipe Wobble pagkatapos ng katotohanan ito na isinwap pala siya bago pa sila nakasakay sa Black Whale? Sagot naman ni Kurapika na yun daw ang bagay na hindi niya rin daw alam. Nakadepende lang daw yun sa kung sinong matitirang prinsipe dito sa succession contest, kaya sabi naman itong Reyna Oito, nababahala na kung base raw sa sinabi ni Kurapika, na kung ang succession contest ay hindi pa rin mariresolve kahit na nakarating na sila sa destinasyon, na kung walang magiging last prince standing na matitira, sa tingin ba raw ni Kurapika ay papatayin ang mga matitirang prinsipe na makakapag-survive. Sagot naman ni Kurapika na may dalawa raw silang malaking problema na dapat talagang pagkaabalahan bago pa raw mag-worry ang Reyna Oito sa iniisip nito ngayon o sa tanong nito ngayon. Una sa problema na yun ay ang sumpa raw ni Beyond Net Arrow. Ang condition daw ng pag-activate ng sumpa ni Beyond Net Arrow ay kung ang masusumpa lang ay ang prinsipe na officially nag-participate sa succession contest. Then ang Prinsipe Wobble ay hindi raw maapektuhan ng sumpa kasi wala raw ito ngayon dito sa loob ng Black Whale. So hindi ito nakapag-participate sa succession contest, subalit kung ang condition naman ng sumpa ay masusumpa ang prinsipe kung nakapag-participate ito sa Sid Urn ritual, nung inilagay nila ang kanilang dugo sa Sid Urn, mga kaibigan, then hindi raw safe ang Prinsipe Wobble. Nang nagsasalita pa si Kurapika ay sabi naman ni Oito na posible yun. Ano? Kasi wala naman siguro makakaisip na ang prinsipe na nag-participate sa Sid Urn ritual ay hindi pala sasali sa succession contest. Kaya mukhang posible raw na ang lahat ng nag-participate pa lang sa Sid Urn ritual ay target na sa sumpa ni Beyond Net Arrow. Sagot naman ni Kurapika na gayon paman, kung hindi pa naman natapos ni Beyond Net Arrow ang pagsumpa sa bagong silang palang noon na Prinsipe Wobble at doon lang niya inactivate ang pagsumpa sa prinsipe nung nasa ship na kayo, posibleng hindi pa nasumpa ang Prinsipe Wobble, mga kaibigan. Kaya sabi naman ng Reyna Oito na hindi maaari, kung ganoon ay ang pamangkin ko pala ang nasumpa o ang nasumpa ni Beyond Net Arrow, mga kaibigan. Kasi ang akala ni Beyond Net Arrow ay ito ang Prinsipe Wobble. Pero paano naman daw yun magiging posible ayon kay Oito? Sagot naman ni Kurapika na tama po kayo sa iniisip ninyo. Katunayan nga po niyan ay nung unang pagpasok natin rito ay may naramdaman po akong pag-angat ng aura na malapit lang sa prinsipe, nakatalikod po ako noon at napakabilis lang daw ng pag-angat ng aura o napaka-instant lang daw na naramdaman niya ito noon, kaya hindi niya alam kung kanino raw galing ang aura, posible na galing daw yun sa Nen Assassin na hindi pa raw nila na-identify o kaya mula raw yun sa private guard ng First Prince Benjamin. Kaya para malaman daw nila ang activation condition ng sumpa ni Beyond Net Arrow ay kailangan daw nila itong kumpirmahin mula mismo kay Beyond Net Arrow. Kaya niya naman daw gamitin ang kanyang kadena o ability para kunin o hiramin ang ability ni Beyond Net Arrow at malaman ang ability nito at ang tungkol sa sumpa, kung paano ito gumagana. Ngunit sa tingin niya na ang activation condition kasi ng sumpa ni Beyond Net Arrow ay napakahirap sigurong i-fulfill, kaya baka hindi niya kaagad ma-analyze at malaman ang ability at ang tungkol sa sumpa ni Beyond Net Arrow kung hihiramin niya ang ability nito, at baka yun pa ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kasi once na makakuha kasi ng isang ability si Kurapika using ang kanyang steel chain at mailagay ito sa kanyang stealth dolphin para ma-analyze at malaman ang isang ability, kailangan kasi ni Kurapika na i-maintain ang kanyang Emperor Time. At baka pag ina-analyze na ng kanyang stealth dolphin ang ability ni Beyond Net Arrow ay mag-take pa ito ng time dahil sa complexity ng ability. At since na hindi pwedeng i-cancel ni Kurapika ang stealth dolphin hanggat hindi pa nagagamit ang ability o na-fully analyze, kailangan talaga ni Kurapika na i-maintain ang kanyang Emperor Time na kumukuha ng 1 hour ng kanyang lifespan sa bawat 1 second na naka-activate ito. Ito nga rin ang dahilan kung bakit nahimatay noon si Kurapika kasi hindi niya kaagad nagamit ang ability na hiniram niya at na-maintain niya ang kanyang Emperor Time sa mas mahabang time. Kaya sabi naman ni Bill na ang pag-attempt daw na hiramin ang ability ni Beyond Net Arrow ay isa raw na suicide. Kaya mas realistic daw na makipag-negotiate na lang daw sila kay Beyond Net Arrow, pero sigurado raw siya na hindi pa kakawalan ng Kakin Empire si Beyond Net Arrow mula sa detention. Also, gusto rin naman daw talaga ni Beyond Net Arrow na palayain siya, kasi sa parte ni Beyond Net Arrow at ng Kakin Empire ay mas mainam na manatili muna si Beyond Net Arrow sa detention hanggat hindi pa sila nakakarating sa New Continent. Sagot naman ni Kurapika na tama ka, at saka, in the first place,
I doubt na aamin si Beyond Netero na siya ang salarin sa mga sumpa na yon. Kaya sabi naman ni Bill, Kurapika, siguro na-realize mo na ito pero may isang kondisyon na pwede nating mapapayag si Beyond Netero sa pakikipag-negotiate. Nagulat naman si Kurapika, na sabing, ang tinutukoy mo ba dyan ang bibigyan ng pardon si Beyond Netero ng Hunters Association? Sagot naman ni Bill na, oo, tama ka, kakagat yun kung papalayain natin siya sa kulungan mula sa Hunters Association. Tugon naman ni Kurapika na, hindi yan ang option natin. Ang huling hiling ni Chairman Isaac Netero sa amin ay ang pigilan si Beyond Netero, kaya hindi pwede na yan ang ating gagawin. Sagot naman ni Bill na, hindi ba ibinilin din naman ng chairman na kailangan nating makahanap ng solusyon sa mga calamities na matatagpuan sa New Continent? Sigurado ako na kung makikipag-negotiate tayo kina Beyond Netero at sa Hunters Association ay magkakaroon tayo ng win-win situation. Nagsalita ang Reyna Oito habang nakikinig, nasabi pa ni Kurapika na hindi pwede. Nandyan pa ang kontrata namin sa V5 na pananatilihing nakakulong si Beyond Netero sa Hunters Association retainment para mapigilan ang unauthorized exploration nito sa Dark Continent. Kaya kahit ano mangyari ay hindi raw nila idadamay dito ang buong Hunters Association. Kasi in the first place ay ang haharapin naman daw nila dito ay ang Beyond Netero na ginawa lang napon ng mga anak na sinumpa para lang ma-fulfill ang mga ambisyon nito. Kaya sa tingin daw niya ay hindi raw talaga aamin sa kanila si Beyond Netero o pag-uusapan nito ang tungkol sa mga sumpa kung magkikita na sila sa personal, na kung iisipin, ang sumpa na yun ay sentro ng kanyang mga plano, at kung sakali mang may i-reveal daw si Beyond Netero tungkol sa sumpa na yun, kung sakaling magkikita sila, ay sa tingin niya ay trap lang daw yun. Sagot naman ni Bill na kung ganoon ay itatrap din natin siya, pwede naman nating gamitin ang ability ng babaeng guard, hindi ba, which is si Longgi, mga kaibigan, na may ability na ginagamit for negotiation dahil sa contract nito na kailangang pirmahan ang naka-negotiate nito, na kung ang naka-negotiate nila ay susunod sa laman ng contract ay mabibigyan ng naka-negotiate ng reward, pero kung hindi naman ito susunod ay may penalty itong matatanggap. Na ayon pa kay Bill, pwede naman tayong palihim na magbigay ng kontrata kay Beyond Netero na naglalaman ng content na may kinalaman sa pag-reveal ni Beyond Netero patungkol sa kanyang ability, na kung susuway si Beyond Netero sa contract ay pwede itong magka-penalty, hindi ba? Na sigurado naman daw siya na makakaisip pa sila ng iba pang mas mainam na paraan sa paggamit ng ability ni Longgi para kay Beyond Netero. Nang masabi yun ni Bill ay sabi naman ni Kurapika, Bill, akala ko ba nasa side ka ni Beyond Netero? Ba't ba gusto mo pang umabot pa tayo dyan? Napabuntong hininga naman si Bill na sabi nito kay Kurapika, Hay, nagpapasalamat nga ako ngayon na hindi ka kakampi ni Beyond Netero. Naman, nagets ni Kurapika kung ano ang ibig sabihin dito ni Bill, kaya paliwanag naman ni Bill na sa part raw niya ay wala na raw siyang loyalty o kahit na ano pang commitment kay Beyond Netero para magpatuloy sa pagtatrabaho under kay Beyond Netero, at nagsimula raw ito nang nalaman niya ang tungkol sa nagawa na raw ni Beyond Netero at sa gagawin pa raw nito. Pero para naman daw kay Kurapika, si Kurapika raw kasi ay isang tipo ng tao na once na may nakaset na sa isipan nito para sa gagawin nitong misyon ay gagawin daw talaga yun ni Kurapika, isang trait na napaka-common daw sa isang villain, pero yun na nga, bilib raw talaga siya kay Kurapika, kaya raw niya gustong makasama si Kurapika sa labas ng trabaho. Sagot naman ni Kurapika na, mukhang pambabala naman yan, Bill. Kaya paliwanag pa ni Bill na ang misyon ko noon ay nagbago na at nakafocus na sa pagprotekta sa Reyna at sa Prinsipe, pero ngayon ay hindi ko talaga mapigilan na magdalawang isip at medyo maging ambisyoso na rin, pero of course, ang safety pa rin ng Reyna at ng iba pa ang priority ko rito, ngunit mas maganda rin naman siguro kung makakahanap tayo ng paraan na mapigilan itong succession war kung maaari. At saka tungkol din daw sa limitasyon ng succession contest na nasabi ni Kurapika, which is ang time limit na dapat ay isa na lang ang matitirang prinsipe bago pa sila makapag-land sa New Continent, na base raw dyan ay ang kay Bill na mas gugustuhin daw ng Hunters Association na I take advantage ang limitation na yun kasi wala naman daw talagang may gusto mula sa Hunters Association na masaksihan na ang mga prinsipe ay magpatayan. Ang tanging nababahala lang naman daw sa possibility kung sakaling maraming prinsipe ang makakapag-survive pagkatapos ng time limit ng succession contest at ang possibility na maaaring mawala ang mga Guardian Spirit Beast ay ang current king lang naman daw ng Kakin Empire, si Beyond Netero, ang mga higher ranking prince, at ang lahat ng mga prinsipe na seryoso talagang manalo sa succession contest. Naman nagsalita si Kurapika nang masabi ni Bill yun, kaya dagdag pa ni Bill na sa tingin ko ay mas magandang idea para sa Hunters Association na magkaisa at labanan ng sumpa ni Beyond Netero at ang pagpapahina sa monarkiya ng Kakin Empire. At ang pag-endorso ng isang malinis talaga na prinsipe sa altar ng bagong magiging rehimen ng Kakin Empire, at sa tingin ko natatanggapin ng V5 ang kagustuhan natin na bigyan ng pardon si Beyond Netero kung sakaling gagamitin nating reason dito ay para isalba ang mga prinsipe sa ginagawang pag-hostage ng mga ito gamit ang sumpa. At saka ang pagbibigay ng pardon kay Beyond Netero ay hindi naman daw necessary na permanente na itong makakalaya, kasi pwede naman daw mag-isip muli ang V5 ng isang bagong paraan para kasuhan muli si Beyond Netero at arestuhin ito, yun ang kanilang top priority ngayon, na dapat ay may magawa sila sa sumpa ni Beyond Netero. Na ayon pa kay Bill, mas kilala ko si Beyond Netero kumpara sa inyo, kaya pakinggan ninyo itong warning ko. Si Beyond Netero ay isang napaka-capable daw kasi at confident na tao, at isa rin siyang masasabi raw niyang bata na mahilig sa strategy games, kaya sigurado raw siya natatanggap daw talaga ng mga hamon si Beyond Netero at hindi raw ito tatanggi sa isang sabihin na raw niyang mga laro, gaya na lang ng habol-habulan. At kung tungkol naman daw sa sumpa, sa tingin niya ay pag-uusapan daw talaga ni Beyond Netero ang tungkol dyan kasi yan ang sentro ng kanyang plano. At kung meron man daw dapat na isipin si Kurapika, yan daw ang nangangati na nga raw si Beyond Netero na sabihin sa kanila ang tungkol sa sumpa.
Kasi gaya nga raw sa sinabi niya ay isang napaka-confident at arrogante na tao si Bian Netero, and of course, ang pagiging arrogante raw nito ay may baon na isang napaka-detailed, preparado, at metikulosong plano, isang plano na may napakasamang goal daw, at yan daw ang karagdagan ng rason sa kung bakit ang buong Hunters Association ay dapat na magkaisa para pigilan itong succession contest. Matapos masabi yun ni Bill ay sabi naman ni Oito, "Excuse me, Kurapika, sa tingin ko ay hindi mo pa naipapaliwanag kung ano ang pangalawang malaking problema na dapat nating ikabahala." Sabi naman ni Bill, oo nga pala, pasensya na po. Sabi naman ni Kurapika, "Pasensya na po na nasapawan po namin ang sasabihin ko po sana sa inyo kanina na ikalawang problema." Kaya sabi naman ni Kurapika na ang ikalawa pong problema ay ang tungkol naman po sa inyo. At yan ay ang problema na hindi ninyo po alam kung nasaan ngayon ang tunay na prinsipe, na sabi pa ni Kurapika, "Hindi ko po alam kung anong klaseng pangako o promise ang ginawa ninyo po sa kapatid ninyo nung ipinagpalat ninyo po ang mga sanggol. Pero siguro ay iniisip ninyo po noon na mas mainam na hindi ninyo po alam kung nasaan ang anak ninyo para na rin po sa kanyang safety, hindi po ba?" Sagot naman ni Oito na oo, kaya sabi naman ni Kurapika, "So dahil hindi ninyo po alam kung nasaan talaga ang prinsipe, ibig din pong sabihin nito ay hindi rin po ninyo pwedeng i-deny ang posibilidad na nandirito pala ang prinsipe sa loob ng ship." Nagulat naman ng Reyna, sabing, "Hindi, masyadong imposible yan." Sagot naman ni Kurapika, "Nakadepende po kasi tayo sa question na kung kaya ninyo po bang i-prove sa military na wala rito sa ship ang prinsipe, kasi sa pagkakaalam ko ay talagang aalisin ng First Prince Benjamin ang posibilidad na nandirito talaga sa loob ng ship ang Prinsipe Wobble. Nagsimula na nga raw siguro ang paghahanap ng First Prince Benjamin sa Prinsipe Wobble." Hindi naman nakapagsalita si Oito nang masabi ni Kurapika yun, kaya sabi pa ni Bill na may investigasyon na nga raw na ginagawa ngayon sa lower tier ng Black Whale dahil sa mga serial killers na nag-aaligid doon, sa pagkakaalam raw niya ay check na raw ulit doon ang mga data at ID cards ng mga pasahero. Sagot naman ni Kurapika, "Oo, sinabihan ko na nga rin si Payo na magsagawa ng cross-check ng data ng mga pasahero sa loob ng Black Whale na nasa under 2 years old pa lang." Pero the fact daw na hindi pa raw siya kinontak ni Payon ay sa tingin niya na walang nagmamatch na data ng passenger na hinahanap niya, kaya sasabihan niya raw muli si Payon na gumawa muli ng pagse-search sa mga passengers naman na mas mataas na ang edad kasi baka iniba raw ang passenger data ng Prinsipe Wobble bago sila nakasakay sa Black Whale. Kaya sabi naman ng Reyna, at kung sakaling talaga nilang mahanap si Wobble, kung ganoon ay wala raw talaga si Wobble dito sa ship, in other words ay makapagbibigay na raw sila ng pruweba sa military na hindi raw talaga nag-participate ang kanyang anak sa succession contest in the first place. Kaya sagot naman ni Kurapika na, "Hindi po, hindi pa rin mawawala ang pagdududa nila sa inyo." Sabi naman ng Reyna na, pero, kaya sinabihan naman ni Bill si Kurapika na, "Hoy, Kurapika, pwede mo namang hindi prangkahan talaga ang Reyna." Sabi naman ni Kurapika na, "Ano bang punto kung itatago natin ang katotohanan na yan, at saka pumapabor rin naman sa atin kung pagdududahan nila tayo?" Kaya nagtaka naman ng Reyna, in which ay paliwanag naman ni Kurapika na dahil sa sinadya raw ng Reyna na i-swap ang sanggol, ang military ay mag-assume raw talaga sa kanilang worst case scenario na iniisip sa nangyaring swapang, at yan daw ay eligible pa rin pala ang Prinsipe Wobble sa succession contest at nandirito raw pala ito ngayon sa loob ng Black Whale. At hanggat hindi pa raw na-eliminate ang possibility na yan ng mga sundalo, ang mga sundalo ay kikilos raw talaga sa kanilang ini-expect. At para naman daw sa sinabi niya na ma-eliminate ang possibility na iniisip ng mga sundalo na eligible pa rin ang prinsipe sa succession contest at nasa loob ito ng ship ngayon, mawawala lang daw ang pag-iisip nila sa worst case scenario na yan kung una, ang current king, which is ang host mismo ng succession contest, ay ang siyang opisyal na magdedeklara na hindi na eligible ang Prinsipe Wobble sa succession contest. Pangalawa, kung ang Prinsipe Wobble ay proven na wala raw talaga dito sa ship, pero kailangan nilang tandaan na ang kawalan ng ebidensya na wala rito ang prinsipe sa loob ng ship ay hindi raw isang sapat na proof na wala talaga dito sa Black Whale ang prinsipe. Nasa case daw na yan, kung sakaling hindi nila makita ang prinsipe dito sa loob ng ship, para ma-declare naman daw na hindi eligible ang Prinsipe Wobble kasi wala ito sa ship, ay dapat muna na mapatunayan na ang sino mang aalis sa ship habang isinasagawa ang succession contest ay mawawala na ng right na mag-participate. Kasi para maging eligible daw sa succession contest ay dapat na ang isang prinsipe ay mag-participate muna sa ceremony, which isang bagay na ginawa nila noon bago umalis sa ship, mga kaibigan, dito sa scene na ito. At dahil hindi naman daw mapapatunayan ng mga sundalo na ang nag-participate noon sa ceremony ay hindi pala si Wobble kundi ang pamangkin na pala ng Reyna, ay hindi raw talaga maalis ng mga sundalo ang possibility na baka nangyari lang ang pag-swap ng baby dito na sa ship pagkatapos daw ng isinagawang ceremony at ang prinsipe ay tuluyan raw na nakaalis noon sa ship. Kaya as long as ang lahat ng mga pagdududa na yan ay hindi pa makiklear ng mga higher ranking prince, mag-assume daw talaga sila na ang Prinsipe Wobble ay nasa loob pa rin ng ship. At kahit na kung sakaling mahanap naman daw nila ang prinsipe sa labas ng ship o sa mainland daw nila mahanap ang Prinsipe Wobble, ay kailangan pa rin daw ng mga prinsipe na nandirito sa loob ng ship na malaman kung eligible pa ba raw ang prinsipe o nawala na ba raw ito ng rights na mag-participate sa succession contest kasi nakaalis na ito sa ship o wala na ito sa ship. Kaya sabi naman ni Oito na, sa madaling salita, hanggat hindi nila nahahanap ang anak ko ay hindi nila paparusahan si Wobble dahil sa hindi ito nag-participate sa succession contest. Kaya sagot naman ni Kurapika na, tama po kayo, para sa mga upper rank na mga prinsipe na napaka-active ngayon sa succession contest, ay hindi raw talaga nila maalis ang pagdadalawang isip sa kanilang isipan na hanggat hindi pa nila nalolocate ang prinsipe dito sa loob ng ship o sa labas man, sa madaling salita ay hindi raw sila pwedeng huminto sa paghahanap sa prinsipe.
At para maging isang sole survivor din daw ang isang prinsipe sa succession contest ay kailangan daw nilang i-settle ang problema sa eligibility ng Prinsipe Wobble na hindi pa nahahanap. Dagdag pa ni Kurapika na hanggat wala rito sa ship ang prinsipe. Si Prinsipe Wobble ay hindi raw talaga pwedeng saktan o hindi masasaktan ng prinsipe na nasa loob ng ship kasi hindi talaga malinaw at hindi raw talaga mapapatunayan ng upper rank prince ang tunay na status ng eligibility ng Prinsipe Wobble sa succession contest. At dahil sa nananatili raw ngayon ng Prinsipe Wobble sa isang parang walang katiyakan na sitwasyon, ang pagiging target daw ng Prinsipe Wobble sa ibang prinsipe ay mas bumababa na raw. Pero sabi naman ni Oito na, pero kung sakaling target pa rin naman daw ang kanyang anak ng sumpa ni Bian Netero, na nagsasalita pa si Oito, sabi naman ni Shimano na kung nasa labas ng ship ang prinsipe at hindi pa nila alam sa kung nasaan talaga siya ngayon, wala na raw talaga silang magagawang countermeasure para sa sumpa ni Bian Netero. Tumugon naman si Kurapika na, opo, tama po kayong dalawa, at may dalawa pong paraan para masolve daw ang problema na yan. Una ay ang malaman raw ang sumpa ni Bian Netero, sa kung ano raw talaga ang epekto nito at ang conditions ng activation nito, at ma-determine whether nakatarget ba ang sumpa sa Prinsipe Wobble. Kung sakaling nakatarget nga ang sumpa sa prinsipe, ay kailangan daw nilang makilala sa lalong madaling panahon ng mga anak ni Bian Netero na nilagyan nito ng sumpa sacrifice at tanggalin daw ang sumpa na nakasal o nakalagay dito. Ang pangalawa naman daw na paraan ay ang i-determine at hanapin sa kung nasaan talaga ang Prinsipe Wobble, na kung succession contest lang daw kasi ang pag-uusapan, ay ang pagiging absent daw ng Prinsipe Wobble sa ship ay isang magandang news daw dahil hindi raw ito pwedeng saktan ng mga prinsipe. Subalit kung ang sumpa naman ni Bian Netero ang pag-uusapan ay kabaliktaran daw ang mangyayari, ang prinsipe na, despite na wala ito sa ship, ay possible pa rin na target ng sumpa, kaya kailangan daw nilang malocate as much as possible ang prinsipe at makahanap na rin ng isang maasahang non-exorcist para makapagbigay na rin sa kanila ng instruction sa dapat na gawin. Pero sabi naman ni Kurapika na subalit may problema naman daw sila sa parte ng pagdidispel sa sumpa. At dahil ang option ng pagdidispel ng sumpa ay nangangailangan daw ng magkaibang pamamaraan, i-split daw niya ang paraan na yan sa dalawa. At yan ay ang either ang tanggalin ng sumpa mula sa source mismo o ang tanggalin ng sumpa sa target nito. At currently wala na raw silang oras at manpower para magsabay na gawin ang dalawang paraan na yan, kaya para sa kanya ay mas mainam na mag-focus na lang daw sila sa pag-attempt na gawin ang unang paraan, at yan yung tanggalin ng sumpa mula sa source nito, na sa ganitong paraan ay mas maa-align daw ito sa kontrata nila ni Longgi na tutulong si Kurapika sa paghahanap kay Longgi sa mga anak ni Bian Netero dito sa ship. Ngunit kailangan daw silang kumilos sa paraan na mangyayari talaga ang worst case scenario na inaasahan nila na target nga talaga ang Prinsipe Wobble ng sumpa para masolve daw nila ang problema. Kasi pagdating daw sa pangalawa nilang problema, at yan na yung paghahanap sa Prinsipe Wobble, ay i-assume na lang daw talaga niya na kailangan nilang hanapin ito kasi target na ito ng sumpa para makahingi na raw sila ng tulong mula sa Hunters Association na hanapin ng prinsipe nang sa ganoon ay makapag-attempt sila sa pag-e-exorcise sa sumpa o pagprotekta nito sa prinsipe mula sa sumpa na nakatarget sa kanya. Nalungkot naman at nag-aalala ang Reyna na sabing, okay. Kaya muna kaagad nagsalita si Kurapika na, sabihin niyo po muna kung magkumpara ng isa pang bagay sa huling pagkakataon na po, Reynang Oito, alam ko po na sinasabi niyo po talaga ang totoo nung sinabi niyo na hindi niyo po talaga alam sa kung nasaan ang prinsipe, subalit, pwede po ba kaya ang pag-iisip ko ngayon na maaaring may contingency plan kayo o last resort noon na naisipan, o maaaring may inagreehan po kayong lugar o taong pupuntahan at token taken in case of emergency. Hindi naman nakapagsalita agad ang Reyna nang nasabi yan ni Kurapika. Kaya sabi sa isipan ni Bill na grabe raw talaga sina Kurapika at Reynang Oito, si Kurapika ay hindi raw basta-basta na lang nagtitiwala sa sarili nitong abilidad. Kaya hindi raw kaagad gumagawa si Kurapika ng mga alang-inang conclusion kahit na nakasagap na raw ito ng ilang mga katotohanan, at ang Reynang Oito naman daw ay aware daw ito na wala raw itong alam sa kung nasaan ang anak nito, at yan daw ang pinakamalakas nitong sandata kaya nanatili raw pala itong tahimik. Dahil ipinaliwanag ni Kurapika, kaya sabi naman ni Kurapika na kaya ang kanilang worst case scenario raw ngayon ay kung ang Prinsipe Wobble ay nandirito pala sa ship at bukod pa roon ay target din pala ito ng sumpa ni Bian Netero. Subalit ang pagkakaroon din naman daw nila ng kaalaman sa posibilidad na ang Prinsipe Wobble ay nasa labas pala ng ship ay sapat na raw yan para makakuha pa sila ng kooperasyon sa ibang mga hunter na nasa main continent. Kaya sabi na ni Kurapika, kaya pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang naisipan niyo nung contingency plan in case of emergency? At dito na nagpaliwanag ang Reyna na sabi nga noong time na niya panalaman ang tungkol sa sumpa ay ang worst case scenario raw na naisipan niya ay kung pagkatapos na may tanghal na raw ang bagong hari ng Kokin Empire ay mahahanap raw sila ng royal military, pati ang kanyang anak, at siya, ang kanyang anak, at ang kanyang buong pamilya ay papatayin. At nakita niya rin ang kaso na nangyari sa prinsipe na tumatakas sa succession contest ay pinaparusahan raw talaga ng kamatayan. At gaya nga raw sa sinabi ni Kurapika na dahil sa kanyang pag-amin raw na hindi raw sila eligible sa succession war ay pwede raw ikonsidera na kasinungalingan para sa ibang prinsipe para makapag-survive lang siya. Once na malaman ng mga prinsipe na hindi raw talaga eligible sa succession war ang kanyang anak ay magiging criminal na raw talaga sila sa mata ng Kokin Empire kasi sila ay nag-participate sa succession contest at papatawan raw talaga sila ng isang mabigat na parusa. Dahil dito ay ang kanyang tanging pag-asa lang daw noon ay makasurvive daw ang Prinsipe Halkenberg at siya ang magiging bagong hari. Pero ngayon ay wala na raw pag-asa niyan, kaya wala na raw silang choice kundi ang paniwalaan na lang daw ang teorya ni Kurapika sa limitasyon ng succession contest at ipagdarasal na walang sumpa na paparating sa kanila. Pero kung sinasabi daw ni Kurapika na may mga tao raw sa Hunters Association na tutulong at poprotekta sa kanila,
Nang nagsasalita pa lamang ang Reyna ay dito na lumuhad si Kurapika na sabing ang Hunters Association po ay puno ng mga tao na may kanya-kanyang hangarin at motibo. Pero maaasahan po sila, pero hindi po lahat ay mapagkakatiwalaan, subalit isa lang po ang masasabi ko at kung saan po ay sigurado naman ako, may mga kaibigan po ako na mapagkakatiwalaan ko higit pa sa buhay ko, ipinapangako ko po yan sa buhay ko, mapoprotektahan po talaga nila ang prinsipe. At dahil sa assurance na yan ni Kurapika ay napangiti naman ang Reyna. At ang tinutukoy ni Kurapika na kanyang mga kaibigan na maaasahan talaga ay ipinakita na dito sa sumunod na eksena kung saan ay makikita si Gunfreeze na may kasamang batang babae at kasalukuyang tinitingnan ni Gunfreeze ang tanawin. Binalik naman ang eksena dito kay Kurapika na nakangiti, kasabay ang pagpalit naman ng eksena dito naman kay Kalua Zoldyck na nasa isang crowded na lugar kasama ang kanyang kapatid na si Oluka Zoldyck, and for the first time in 12 years, yes, mahigit isang dekada ng mga kaibigan ang lumipas na hindi pa ipinakita sina Gunfreeze at Kalua Zoldyck sa Hunter x Hunter manga, sa wakas ay muli na silang nagbalik mga kaibigan. At matapos niya na dito na nagsalita ang Reyna na sabi, ang anak daw siya nasa side ng kanyang ina na nagtatrabaho raw sa post office sa Yamato. Pwede raw silang magpadala doon ng mensahe na may code at ang kanyang kamag-anak na raw ang magpo-process at magbabayad sa fee ng letter na yan. At ang letter ay mamarkahan raw ng Return to Kakin Empire na may nakalagay naman ang unknown address, na sa ganitong paraan ay may papadala raw nila ang letter sa receiver nang hindi may trace kasi wala itong may iwang delivery record kasi Return to Kakin Empire ang nakalagay dito at unknown address pa, meaning, pwedeng basahin ni na Gunfreeze at Kalua Zoldyck ang letter. At maibabalik pa rin ito sa post office nang nagpadala ng malalaman o may trace na nabasa na pala ang letter na ito. Iyan ang planong naisipan ng Reyna para ma-relay ang mensahe sa dalawang kaibigan ni Kurapika na sina Gunfreeze at Kalua Zoldyck, na ayon kay Kurapika ay matutulong daw talaga para protektahan ng Prinsipe Wobble, kung sakali mang nasa labas ito ng Black Whale o kahit na nga siguro sa loob pa ng Black Whale, kasi may mga iilang paraan para makapunta sina Gunfreeze at Kalua Zoldyck sa Black Whale. Nariyan ang kapangyarihan ni Oluka Zoldyck, at pwede rin nilang i-contact si Nob para dumaan sa portal nito from mainland to Black Whale, kasi si Nob ay may nakaset na portal sa mainland to Black Whale, although hanggang sa New Continent lang si Nob ay naglagay ng portal, gayunpaman ay pwede nilang gamitin ang ability ni Nob para makapunta at makasakay sa Black Whale. This will lead kay Kalua Zoldyck at Gunfreeze na officially makasama sa pagpunta sa Dark Continent, so at last ay i-include na ni Tagashi itong dalawa sa isa sa pinakamahabang arc ng istorya, kasi kulang talaga na wala itong dalawa sa Dark Continent arc, mga kaibigan, so napakaganda na ng mga mangyayari, mga kaibigan, sa istorya. At ayon dito ay 49 days na lang daw bago magtatapos ang Succession Contest, at yan ang huling eksena, mga kaibigan, sa chapter na ito na isang napakaganda, napaka-intense, at napakahabang chapter, at excited na ako sa mga susunod na kaganapan. So, ayun na ang kabuuan ng video natin, at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.